Sa baryong tahimik at liblib, may isang botanist na nagngangalang Doc na nakaranas ng kababalaghan na hindi niya makakalimutan. Habang nag-aaral ng mga flora, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng mga kwento ng manananggal at mga nakakatakot na tawa mula sa gubat. Isang araw, nakita niya ang kalahating katawan ng isang manananggal sa kuweba at doon nagsimula ang kanyang laban para sa kaligtasan. Sa bawat pag-atake ng halimaw, lumalalim ang takot ni Doc hanggang sa hindi na niya ito makayanan at nagpasya siyang lisanin ng baryo, dala ang alaala ng isang nilalang na patuloy na sumusunod sa kanya. May kilala akong botanist, tawagin na lang natin siyang Doc. Naging kaibigan ko siya dahil halos magkapit-bahay kami sa baryo namin. Nung tumira siya doon, ang sabi niya sa akin, may pinag-aaralan daw siyang uri ng flora na matatagpuan lang sa mga liblib na lugar na tulad ng baryo namin. Nung time na yon, hindi pa uso ang mga social media, kaya hindi ko alam kung anong nangyari kay Doc. Nung minsang naglilinis ako sa bahay, nakita ko yung journal niya na naiwan sa akin. Hindi ko na matandaan kung bakit nasa akin yung journal na yon. Siguro ay pinabasa niya sa akin at hindi ko na naibalik. Ang nakasulat doon ay mga karanasan niya sa baryo. Ang sabi niya ay balak niyang gawing libro yung journal pero hindi natuloy. Ang huling entry ay may date na 2004. Ibig sabihin ay yun yung huling taon na tumira sa baryo namin si Doc. Ang pagkakaalala ko ay 2002 siya dumating sa amin. 2 taon lang pala siyang tumira sa baryo. Ang sabi niya sa akin noon ay 3 taon daw ang itatagal niya roon, pero hindi na nga natuloy. Sa journal niya ay may isang kwento roon na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang title ng entry ay The Laughing Monster. Nung una raw na marinig ni Doc ang mga tawa na nagmumula sa kalaliman ng gubat, para siyang natulala. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong kaba ang bumalot sa kanya. Dahil sa pagkakaalala niya, ay parang normal na tawa lang naman ang narinig niya. Parang may mga nagkukwentuhan lang na mga tao. Pero dahil nga sa liblib na lugar ang baryo namin, ay naisip niya na baka may mga illegal loggers doon sa gubat. Kinabukasan ay pumunta raw siya sa lugar kung saan niya narinig ang mga tawa. Pero wala siyang nakitang kahit na anong bakas ng tao. Sa halip ay narinig na naman niya ang mga tawa. Pero this time ay hindi na normal na tawa ang narinig niya. Parang tawa raw ng baliw na tao na may halong pag-ungol. Nagsitayuan daw ang mga balahibo niya at nagmadali siyang makaalis sa lugar na yon. Nung tanungin niya raw yung mga residente tungkol sa narinig niya, ay sinabi ng mga ito na may nagpapakita raw talaga sa lugar na yon. Pero hindi raw mga tao ang naririnig niya, kundi isang manananggal. Hindi raw makapaniwala si Doc dahil sa ibang lugar na pinanggalingan niya ay wala raw naniniwala sa mga manananggal. Pero dahil nga sa narinig niya, ay naisip niyang baka totoo nga ang mga kwento. Makalipas ang ilang linggo, nakakita raw si Doc ng mga patay na hayop sa paligid ng bahay niya. Yung mga manok, halos wala nang natira sa katawan kundi balahibo at buto. Yung mga aso at pusa, parang sinipsip ang dugo hanggang sa maging tuyot na tuyot. Doon na raw siya nakumbinsi na totoo nga ang manananggal. Dahil sa pagkakaalam niya ay mga dugo ng tao ang gusto ng mga ito. Kaya nag-alala siya na baka siya ang susunod na biktimahin ng manananggal. Isang araw ay nagising siya sa sigaw ng kapatid niyang si Ana. Pumisita raw ito sa kanya dahil nag-aalala na baka hindi na naman siya umuwi sa probinsya nila. Si Ana ay 6 na buwan ng buntis noon. Nakita raw ni Doc na nasa gubat na si Ana at naglalakad na parang walang malay. Parang may humihila sa kanya papunta sa mas malalim na parte ng gubat at alam ni Doc na delikado yon. Sabi raw ni Ana ay nananaginip siya na may tumatawag sa kanya mula sa gubat. Kaya naglalakad siya papunta doon. Kinilabutan daw si Doc dahil naalala niya yung mga tawa na naririnig niya mula sa gubat. Nagpunta sila sa isang albularyo na si Aling Turing. Ang sabi raw nito ay may manananggal na nakasunod kay Ana at gusto siyang biktimahin.
Pero dahil nga kasalukuyang nag-i-stay si Ana sa bahay ni Doc, ay nadadamay na rin siya sa panliligalig ng manananggal. Nagbigay ng mga panlaban si Aling Turing at sinabihan silang huwag na huwag aalis ang isa sa kanila sa bahay kapag sumapit na ang gabi. Isang araw ay nagawi raw si Doc sa isang kuweba sa kalaliman ng gubat. Doon ay nakita niya ang kalahating katawan ng isang tao. Nakaluhod ito at nakatayo sa isang sulok ng kuweba. Hindi raw niya alam kung bakit hindi siya natakot. Siguro raw ay dahil sa sobrang pagkagulat niya. Naisip niya na baka yun ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal na nanliligalig sa kanila. Kaya nagmadali siyang umalis at naglagay ng mga kamera sa paligid ng bahay niya. Para kung sakaling bumalik ang manananggal ay makukuha niya ito ng ebidensya. Sa mga sumunod na araw ay hindi siya nakatulog ng maayos dahil hinihintay niya ang pagdating ng manananggal. Pero wala siyang nakitang kahit na ano. Hanggang sa isang gabi ay nakatulog siya. Kinabukasan ay pinanood niya yung mga video at doon niya nakita na may lumapag na manananggal sa bubong ng bahay niya. Pagkatapos ay naglakad ito papunta sa gubat at pagbalik ay isang babae na ang lumabas mula sa gubat. Nakita niya na naghiwalay ang katawan ng babae at lumipad ito. Doon niya napatunayan na sa kuweba nga nag-iiwan ng katawan ng manananggal. Kinagabihan ay hindi na naman siya nakatulog. Pero imbis na maghintay sa manananggal, ay nagpunta siya sa kuweba at doon nag-abang. Hindi nagtagal ay narinig niya ang pag-aspas ng pakpak ng manananggal. Doon niya nakita na lumilipad ito papunta sa katawan niya. Pero bago pa man ito makalapit, ay binuhusan na niya ng asin ang katawan nito. Nagulat ang manananggal at sinugod siya. Pero may dala siyang itak na pinablas niya kay Aling Turing. Tinaga niya yung manananggal at sa bawat tama naririnig niya yung nakakatakot na sigaw nito na parang nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Lumipad ito papalayo at iniwan ang katawan niya na patuloy na naglalagablab dahil sa asin. Pagkatapos ng insidenteng yun, hindi na mapakali si Doc. Kahit saan siya magpunta, parang may sumusunod sa kanya. Lagi raw siyang nakaririnig ng mga tawa at pag-aspas ng pakpak ng manananggal kahit sa mga panaginip niya. Kaya nagdesisyon siyang umalis sa baryo namin at bumalik sa probinsya nila. Ang huling entry sa journal niya ay hindi natapos. Ang nakasulat lang ay, "I think it's back." Parang hindi niya na kayang ituloy pa sa sobrang takot na baka bumalik nga ang manananggal. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga anino ng nakaraan ay maaaring hindi natin matakasan, lalo na kung ito'y may halimaw na anyo. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga tawa mula sa kadiliman.